Mga kabarangay, kaharap po natin si Director Gabriel or Vicky Caliso Quimpo, former Vice Governor, and of course, Director, Chairperson, Board of Directors ng Metro Calibo Water District. Ma'am, may nabanggit ka kanina na kung saan ay may mga reklamo o may mga issues concern about sa Metro Calibo Water District, particular sa isang bayan sa New Washington, nabanggit ninyo na wala namang mga datas. Oo, kasi what we receive here is the letter of the mayor citing that the LGU is continuously receiving complaints from the constituency about yun turbid water that could be harmful to the health, etc. And this letter of the mayor ay maabo nga ging copy furnished. So of course we do not kumbaga fault the mayor for doing that, no? Trabaho niya yan eh. Pero sana kung ano man kung nagpunta sa kanya o sa opisina niya itong mga nagko-complain, ni-refer agad dito sa water district. Kasi kami ang concerned party. We are the ones who can address the problem. So far, wala namang itong gin-refer na nga opisina. Tapos sugat man, haywa man naka-attach nga mga specifics ko niya rong complaints. Kasi paano namon ma-address kung kung sino nag-complain, kung sino address, sing bagay, sing barangay, o anong klase nga problema. So doon malang na ako niya ginhambay yung sinabi ko kanina. Oo. So bilang chairperson, board of directors ng Metro Calibo Water District, ano ang good news sa 2026 ng Metro Calibo? Oo, maraming good news, no? And in particular for New Washington, we're pouring in a lot of investments in New Washington. Kasi nga, one of the board of directors is from New Washington. She was the former vice mayor of New Washington and also Sangguniang Bayan member. So, she's very familiar with the situation of New Washington. She's been a member of the board longer than I am. And kaya malaki yung kanyang input diyan sa mga pag-decide ng board kung ano yung mga i-prioritize na mga proposed projects ng mga management, no? Kanina we cited nga na we are going to not replace but yung mga old pipes nila maglalagay kami ng mga bago alongside it para hindi ma-interrupt yung di ba? Yung operations or supply. And then yung sinasabi nga na madalas nag-change yung pressure doon because nga of it was a judgment call of previous management of the MKWD. We cannot blame them. At that time, probably that's what they thought is the best thing to do, to put the tank into sa Ochando. But later on, our technical people said that it could, because the source is in Calibo, dapat dito yung tangke para dire-diretso ang tubig. Sometimes,
papuntahin yung tubig doon, tapos babalik yung tubig. May mga tubig na manggagaling sa ibang lugar. So, merong nagsasalubong kung minsan, causing a lot of, yung kinakalog niya yung mga pipes and yung mga sediments doon, that causes turbidity. Kaya nga, the solution now is to do massive flushing. Usually, ang flushing, inaano namin yan, may intervals yan. So, it will not disturb so much yung mga konsumidor. But since, sabi ni Mayor, maraming nagrereklamo, so let's do it, sabi ni GM, but we have to inform the public that it might cause some interruption in the service, no? Linisin yung mga pipes. Pero, linisin din dapat ng mga bahay-bahay yung pipes nila na personal within their household. Because malinis nga yun sa amin, pagdating naman doon sa loob, baka hindi naman nila minimaintain yung kanilang mga pipes o kanilang mga tangke nila. So this is a shared responsibility. Ito yung mga yung mga solution na immediate, no? Yung massive na flushing, tapos we'll install more blow-offs. Meaning to say, na every so many in distance, we will put a blow-off so that doon lalabas yung tubig, no? Hindi lang sa mahabang distansya bago makalabas yung tubig. So that will hasten the cleaning of the pipes. May nabanggit kanina, ma'am, na mayroong nakarating din na reklamo. Nung ma-inspection, ay ang problema pala nila, hindi yung tubo, kundi ang filter nila. Hindi naman. Baka lang nasagip ng filter kasi merong kasing merong scheduled na flushing during that time. Siguro yung mga sediments doon sa flushing, yun ang nasagap ng filter. Kasi yung filter, nasa gitna, ito yung yung meter, dito siya sa gitna. Oo. So ito naman yung aming pipes na magsusupply. So yun hindi lahat dapat yan siyempre kung hindi ka technical person, kung ano yung interpretation mo baka iba. So dapat lang ipaalam mo dito so that we can send our technical people there to evaluate before you throw allegations and then alarm the public. Kasi pag pag nagsabi ka, it is harmful to the health, yun ang nagre-retain ng publiko, hindi na nila na inusisa. Totoo ba yun? Paano ba yun nangyari? Di ba? May good news ba, ma'am, ang luwa? Ay, nako, kahapon, tuwa ako kasi the administration himself agreed to have a Zoom meeting with us. And si Admin Salonga promised us na he will personally look into ma-expedite yung aming proposal to set up a treatment plant para we can now get water from surface water sa Aklan River. At kami na mismo ang water district na mag-ooperate. Marami kasi diyang mga proposals from private companies. Yung mga proposals, it will result to higher water rates. Kaya sabi namin, kung kaya naman gawin ng water district, gawin tayo na lang para hindi tumaas yung water rates. At saka medyo, yan kasing mga, na yan, di ba? Yung issue, yung mga, kukuha ka ng joint venture, medyo wag muna natin i-entertain yan. At least yung pamahalaan really po magsuporta sa inyo. At least yung pamahalaan natin sa luwa ay handa magsuporta. Actually,
even sa septage, about a year and a half ago, I've already looked into the matter of septage, no? Kasi yung ating mga Poso Negro, kailangan yan na sip-sip, di ba? Every 5 years. Kung private na ang gagawa niyan, mahal yan. Kaya dapat mag-introduce tayo ng STP, treatment plant, para sa mga panimagay, no? And ang may mandate niyan para mangolekta ang water district, kasama na rin yan sa water bill mo. But we're looking for a modality that maliit lang siya na ang sisingilin. So inaral namin yan, tumulong din ang luwa. Actually, may feasibility study na ginawa ang luwa since 2016. So at that time, yung administrator noon si Vince Reville, who was a former colleague sa Vice Governor's League, Vice Governor ng Masbate yon. Nagpatulong ako sa kanya. And then, nirefer naman niya ako sa former, ako naman pala ang nagpunta doon direkta sa former Secretary of DPWH, Secretary Bunoan. Kasi from a conference, we learned na meron palang budget na grant para sa septage. Nung pinasa yung Laura, yung Clean Water Act, authored by Senator Licarda, di ba? Na nag-download ang national government sa DPWH, and in fact yung priority noon is yung mga malalaking cities. But since tayo na ang Metro Calibo ay pwede nang mag-qualify siguro, especially na ang aking ginamit na compelling reason, sabi ko, no, we're catering to the tourism industry. Alam mo, kung international ang market mo, dapat ang tubig mo is clean. And we have to protect our ground source. So, kailangan meron kaming septage. So, tinulungan kami. But for some reason, nag-change ang mga management sa taas, pati sa DPWH, hindi na namin mahanap yung grant. So sabi ni the new administrator Salonga, he will help us to find out kung saan napunta yon. Kung wala na, for some reason, di apply ulit. Oo, para magkaroon talaga ng septage ang dito sa Aklan. At least initially yung service area ng MKWD, and eventually it should be province-wide, no? Pero mahal din kasi yung septage Kaya hindi mo rin pwedeng madaliin, no, na as much as you want it, na in one go magawa agad namin lahat. We have to do it in phases because it's going to cost also a lot of money. Mga kabarangay, kaharap po natin si Engineer Lidio Orita, ang General Manager ng Metro Calibo Water District. Mga kabarangay, alamin natin sa kanya ang unang katanungan na engineer. Itong Metro Calibo Water District, yung scope nito yung coverage ng distribution ng water, ilang munisipalidad? Mamaya dahil nga adlaw sa taga pamati sa Radio Boracay. Road coverage itaton niya Metro Calibo Water District ay unang-una munisipyo at Calibo, and then New Washington, Banga, Balete, portion it Batan, no? Yung portion it Batan ay rin sa Kamaligan, Magubay, Kaiyang, may sambilog ito sa may Lalab, and then Kabugaw. So rin as of this date, rin total coverage ato niya Metro Calibo Water District. May nag-comment o mayroong complaint, mayroong issue na kaugnay sa
distribution or water services ng Metro Calibo Water District kaugnay sa flushing, discoloration at sa mahina na distribution, particular ang New Washington na GM. So ano ba ang dahilan nito? So makarabi no. Raton nga rang Metro Calibo Water District kay rana karang sources katong tubig ay alin sa groundwater source. Agsaid man natin kung groundwater source ay una man ni karon mga kasari-saring minerals. Among them ron nakakita naton karon ay ro yun yung natawag naton nga iron and manganese. Ro yun nabiron kung ma-oxidize imaw once nga may pump naton ag ma-oxidize kapin kon mag-treat kita chlorine ay nagamanifest karon ro yung mga discolorization, may mga sediment nagiging sediments imaron ag imaron nagadukot sa aton nga tubo. So may routine kita karon nga maintenance no ato. What we do is to flush out ra aton nga mga distribution and transmission lines. During mga time karon ro naga-occur mga turbid water, mga sediments na nagakahuag alin sa tubo. Kung namat, during flushing, ay raton mga konsumidor, ay bukas man na ng gripo, ganino na kikita nanda nga din niya may magubog na tubig. Kung namat sa mga filter man nun, dukot man, dahil nga ni nga mga sediments na una man sa tubo. Although nga, ang nga ni iron and manganese no, ay kung tanawon man ra aton mga water sources on mga pumping station plus ta may dahil tubig no except sa Tigayon nga ro aton nga sa Philippine National Standards for Drinking Water ay 0.4 ppm ro dapat hindi magangpas no raton aron sa Tigayon ay 0.1 ag sa Ironman iron karon ay 1 ppm no sa Philippine National Standard for Drinking Water. Agro nagagawa sa test karon ko aton nga tubig no sa laboratory gas kan mo nga 0.5 ppm parts per million. Ugaling no although manaba mo raton nga yung allowable ay sa iron ay 1 ppm raton nga ro aton nga tubig ay 0.25 although magayo pero kung matipon baga sige abi continue sa ratong pumping ngayon ay ro mga particles nga ron nga na-oxidize ay nagadukot ron sa tubo. May mga activities kita no nagakaroon ng turbulence naton ginatawag nagakaroon turbulence sa linya. Medyo na bulabog imo rito. Kung sa mga pitselo na nakagug mo rito, ay rin that is the time nga nagagawa rin magubog na tubig. So, may mga complaints ay rato abi nga to nga ito ka ni Mayura ay nagkataon nga may aton ka to nga flushing, regular flushing. Posible nung ratong mga sediments nga nakadukot sa tubig ay rato nakasugod sa andan nung area. So, doon malang, graton karon nga ginapabot sa aton mga konsumidor, no? Dapat ay doon pag-uon yung kunta, rin yung mga ubog karon, bukaman rawa man gabuhay actually ron. It's already mga isolated case. Kung namat lang during flushing, ay pag-uon yung kunta sa andang gripo, then report sa Metro Calibo Water District. Ay kita no, sa Metro Calibo Water District, ito mga policy. Nga kung pananglit nga ga-flush out kita direkta sa aton gagabit metro no ay ginabawas man sa nang bill. Galing ko namat ay di ron ma-appreciate ko aton yung mga konsumidor because ron nabi nga ron nga rate naton makaron ay 20 pesos and 50 centavos per cubic meter. Pilaro motabo ron. Bali kung sa drum ron ay mga 5 ka drum. Ngani magpinatubod ka man at halimbawa sang ka drum ron ay di pa ta magtiyo gratong metro. Halimbawa ay mga sangkadrama na abiri mo nga naguan dito, ay di pa tayo mamaka gana sa meter. Gana. Ay pila ro cost karon it 5 nga kadraman 20 pesos and 50 centavos kung mga sangkadram ri mong mapatubod ay
5 pesos no punta. Galing ay wataron mag-register. Ako namat man aron man na wa man nagpus galira mo pag-flushing nga to ay wa man ginuya pa. So although kita matarya sa Metro Cali Water District kay kun namat ginatawag gid matot do yung konsiderasyon ron at least ay matawat 1 cubic more. Although nga man nakaabot 1 cubic. Yung maron ba galing ay 1 cubic abi nga discount sa pag-adjustment sa pag-flushing ay 20 pesos in 50 centavos mo lang eh. Kung namaton di ma-appreciate it kan ato mga konsumidor. So lumalabas ang sa meter pag nag-flashing ay merong allowance naman na 1 drum para hindi maggana yung meter. Gusto ba yun na kon gatiyog ang imaron 1 cubic meter kun maubos ron na natguwa ro yun niya 5 drums na ron. Ngani kon mga 1 drum, 2 drums at imaw ay wapatan naka-register ito sa andang water meter. Doon ay kon pa-inspection nito ay wapat at charge, wapat at discount nga maikuan dahil wa man yani naghugag. At least ginaklaro natin engineer ano kasi pag dumaan kasi sa meter parang gumagana. Yung pala hindi no. May hindi pa Tinirek man mo pero gatinirek man mo ron actually. Pero cost abi hay per cubic meter hay wapatan naka kuan ra na may mga digest rito wapat nakapalo man sa masunod nga digest. Wa sa makapalo ron ay 1 cubic ron no. Para sa mana before ag naging 5 gon ay that's the time nga maka 1 cubic meter. Agro cost karon ay 20 pesos and 50 centavos. Okay. Sa kabilang banda, engineer, may 12 proposed projects na gagawin ang Metro Calibo Water District. So, ito ba ay good news sa ating mga concessionaire? Then doon ay regular mata naton ron no annually may aton nga projects pero this time mabe naka-focus kita sa water quality naton. Aro pinaka mabaho ri karon nga person sa pag-baylo katong transmission line ay pero yun nga steel pipe ri karon sa may Osmeña Avenue from Captain Fernandez Road hasta sa Libtong Road na ron it cost us mga 6 million. Pagkabaylohan naton ro heavily silted na ron na steel pipe. It was constructed mga 1990s. Ag makaron ko tanawon ay 36 years yun ay doon ron unahon naton ay only way nga ma-improve naton no mabos-bawasan ba ro complaints ag ratong mga sediments na nakadukot ay karon sa tubo ay duga gon ay i-abandon naton ro yung mga linya. Sorry ba mga linya no mga pipelines naton ay nakasentro man sa pagpabahog it mga tubo. Ito sa New Washington, may aton nitong project sa Malugo, no? May aton sa, anong tawag na Lagatik, may ito man sa Kawayan. Pero yung mga proyekto ay sa kabuhayan no, nagdugang na aton mga konsumidor ay na undersize ito makarno tubo. So, kibahan ron sa aton mga pagabaylohan. Maman niya sa Kalibo ay morman na ato na gina-priority ro pagpabaho it mga linya. Ayron na binagakos kon may sotutubo ay siyempre sangkiri ro gadaloy nga tube ay nagakos man sa sangkiri ro ma-i-deliver na tube. So agko magduogan na bino, may sotutubo magduongan it bukas it gripo ay di dayon maka-deliver eksakto nga tube mo nga nila taga low pressure. So kaya pala napakarami kayong mga project ngayong taon. Ano naman, engineer, ang pinaparating sa inyo ng LUWA? May good news ba para sa Metro Calibo Water District? Makaroon no, kahapon, just yesterday, we were able to have a Zoom meeting with the administrator, Administrator Joy Salonga. And may ato nabing proposed nga loan sa LUWA. That is for the water treatment facilities na kung sino we will use Aklan River as our water source bagi mo sa treatment. Rato initial nga requirement although expandable mo 10 million liters per day ranang capacity. We were assured by
the administrator nga anang i-prioritize ro yung project. Doon lumedad niya balita no sa aton nga mga konsumidor nga doon niya mapabaskog naton ro additional source time ngon nga mag amat-amat kita nga mag transfer from depth wells di kara sa surface water. Said ko hamat mauro no atong programa. Kumo ruin nabing na resource naton sa Aklan River amulitan naton ginagtuta sa dagat. Ag dapat ruin naton ni priority nga gamiton. Although aberon mas mahal abi karon ro operation cost compared sa deep well, it needs additional treatment facilities, but para man ma-preserve sa ulihir o tubi no nga di tanan kuan kita sa deep wells ag makarman ay may financial kuan man ro Metro Calib Water District, kaya man yun Metro Calib Water District to finance ang mag-operate ko ro yun nga facility. Ani ay more na anang base ron sa anang gusto it board rin ang mga programa nga gustong ipa-implement sa ato nga management ay maron na ato nga tingwa nga sa madali nga panahon ay mapatigayon rin nga proyekto. Okay, panawagan na engineer sa ating mga concessionaire sa Metro Calibo Water District. Sa tanan nga mga konsumidor no it Metro Calibo Water District kay raton nga opisina no Metro Calibo Water District kay aktibo sa action no whatever na mga concern sige man ra aton nga trabaho gid lang no para ma-improve ra atong facilities. Meron ni kay na gin-present ra tong SCADA system para panami pagid ra aton nga operation. May mga additional facilities kita ginapatindog na improve naton ra aton nga mga pipelines. Ani ay kung may una nga maor niya problema panungod sa water quality ay rest assured nga ruyon tar na safe water may aton ta regular monitoring ka aton nga water quality pati mga bacteriological test na ron na perform naton physical chemical ay sunod kita sa regulation ruyon nabira aton nga iban sa atong mandate ron kita sa Metro Calib Water District ay nagasunod sa requirement Philippine National Standard for Drinking Water ag iba pa mga ahensya nga naga-supervise sa aton nga Metro Calib Water District.